And look, wow, there is a light. Fire truck. That's our... Yeah, ipapay picture pa. Woo! Yeah, hallelujah everybody. It's me Soned. Sa gabi nagba-vlog, sa gabi nagra-ride. Bigs my guys. Wow, dito. Ipapay picture pa. This is our night drive. Syempre kapag night drive is slow and steady, riding safe, just riding slow. Okay, sa gabing ito, pag-usapan natin a little bit of a driving night ride tips. Siyempre, lagi tayong nag-drive sa gabi at nag-vlog sa gabi. So, ito ang unang night drive tips natin. Siyempre, ang pinakauna natin ay ating nire-ready natin ang ating sasakyan bago tayo umalis. Yung usual basic na mga tips dyan is yung acronym na blow baguettes. Yes, you're right, it's blow baguettes. Yeah, may meaning yan, yung blow baguettes na yan. Ang letter B ay battery. Siyempre, dapat gumagana ng battery. Siyempre, malalaman nyo naman yan kapag diskargado ang battery nyo, hindi naman pa electric start ang sasakyan or talagang hindi talaga start. Pinaka number 1 yan. Oh, just in the nick of time. Then the next letter is letter L. Yun ang light. Siyempre, sasakyan natin importante kapag gabi, meron tayong mga lights. Even umaga, may headlight, taillight, meron tayong reverse light, brake light, lahat ng lights, signal lights, all kinds of lights, dapat working conditions. Yan. Pinakasunod dahil letter O for oil. So, yan yung mga may measurement dyan dun sa oil, dun sa engine natin. Nandun yung oil. Siyempre, dapat hindi tuyo yung oil ng So, meron niyang tinitingnan doon na dipstick. Pinupull out mo yun para makita mo na naka-level, may guhit yun, may guide yun hanggang doon. Dapat naka-level yung ating oil. Kapag nag-below level doon, you have to top up kahit pa paano kung talagang natutuyo yun. So you have to top it up or merong check yung kung may mga leaks, may mga talagang tumatagas yung oil. So very unusual naman yun, so, lalo sa mga bagong sasakyan, yung may mga tagas. So next is water. Of course, sa mga bagong sasakyan, coolant is the water. May mga water, may fluids, not only just in the radiator, nandun din sa may mga sa mga wiper, mga brake fluids, yan, water yan, kasama sa mga fluids natin. Siyempre yung coolant natin, nagpapalamig yan doon sa engine. So iwas overheat, lalo na kapag mga mainit na panahon at talagang prone sa overheat lagi ang mga kotse, lalo pag ito ay nagkakaroon na ng edad. Sa mga bago ay okay pa, pero regularly before you drive, lalo sa mga night ride at long drive na ganito, you need to check it before you go. Doon na tayo sa P, doon na tayo sa lights, letter O for oil, and W is for water, and then we go to the B. Okay, so tapos na tayo sa blow. Dito na tayo sa bucket. Letter B is for brakes. So medyo testing nyo yung brakes nyo before you get going on a high speed. Lalo sa mga highway na katulad nito, the brakes are very, very important. So the next is buckets. A for air pressure for your tires. So dapat pantay lahat ng air ng tires ninyo. So okay yung air, hindi pwedeng flat ng mga tires kasi kung hindi, mapuputukan or hindi rin pwede na naka-inflate masyado ang mga tires niyo. Okay, masyado na mamatigas yun. So tamang-tama lang as recommended air pressure or PSI laging ginagamit natin na measurement sa mga air ng tires natin. Nandito tayo sa buckets. So B for brake, A for air, and then G. Siyempre, hindi tatakbo ang sasakyan ninyo kapag wala itong gasolina. So i-check nyo. Tulad natin, medyo low na yung ating mga pauwi. Then later on,
after bago tayo ulit magbiyahe, kailangan i-top up ninyo. Mahirap na yung mawalan ng gasolina sa daan. Gasoline yan. Siyempre yung pinakain or nilalaklak ng kotse natin. Letter E is siyempre yung engine. So, kondisyon ba ang engine? Naka-preventive maintenance ba lagi ang engine ninyo? So, kung okay naman at walang problema, it's good to go. Diba? Good to go sa go. Lalaman nyo naman yan. Wag wala kayo talagang alam sa engine, medyo clunky or medyo sluggish ang pagtakbo ng sasakyan ninyo pagdating sa engine. Kung okay naman at wala ng problema, good to go. At sunod dun sa ating bagets, T is for the tires. Dapat hindi pudpud ang tires ninyo kasi kundi mahirap kumapit ito sa kalsada. Madudulas pa or minsan mapuputukan pa kayo, lalo na kapag tayo ay nasa wet conditions. Medyo delikado yan. Ngayon kung pudpud na pudpud, kailangang palitan nyo na kasi kung hindi, laking disgrasya yan. Hindi nyo rin makokontrol yung sasakyan kapag nasa high speeds kayo. At lalong-lalo na kapag gabi. Siyempre doon sa pinaka-last natin, sa blow bagets natin ay letter S, ay yung self. So dapat yung pinaka-driver ay totally nakakondisyon para keen ang ating concentration sa kalsada. Okay tayo, happy tayo, hindi tayo mainitin ng ulo. At siyempre hindi tayo inaantok. Nakatulog tayo, nakakondisyon yung sarili natin, that's self. Umpisa pa lang yan sa night driving tips natin na blow bagets. So doon pa lang, kompleto na yun, okay na yun. Pag nakompleto mo yung pinaka-basic na yan, yun na yun. Handa na kayong mag-drive sa gabi. At ang susunod natin sa ating listahan, tapos na tayo sa blow bagets natin, kondisyon ng sasakyan at kondisyon sa sarili. Ang susunod na driving tips natin ay syempre nandun tayo sa tamang-tamang speed. We always follow yung speed limit ng bawat kalsada. Kung walang nakalagay, ito ang standard. Ang speed limit sa mga maliliit na kalsada or minor roads ay 40, maximum na po yun. At ang mga national roads natin ay naka 60, maximum na yun. Pero usually naman kapag mga national roads, mga minor roads, for sure traffic yan. So medyo iwas tayo sa disgrasya, pero kailangan wag po na masyadong harurot, lalong-lalo na kapag gabi. Siyempre wala namang traffic masyado sa gabi, medyo mag-iingat tayo. I-maintain natin, panitilihin natin na yung ating kalaman sa speed limit ay ganun. Kapag nasa highway naman is 80 to 100, depende sa ating huwag na tayo mag-go over kasi kung hindi, malilintikan po tayo mga kaibigan. Yan ang isa sa mga driving tips natin kapag tayo ay nagda-drive sa gabi. At ang susunod natin sa ating listahan ay ito po ang susunod natin sa ating listahan ng night driving tips natin ay syempre, bago kayo umalis, alamin nyo muna kung saan talaga kayo pupunta. Kung ito ay minsan kinoconsult natin ng Google Maps, ang Waze, pero that's always ahead of time. Kasi kung hindi, doon pa lang kayo mag-on ng Waze, minsan may mga kalsada na walang signal. So lumalabo yung signal at naliligaw kayo later on. Mahirap po maligaw din sa gabi kapag hindi nyo alam ang ruta. Syempre, kung may mga kasama kayong alam yung ruta, isama nyo na. Syempre, the more the merrier. At syempre, mayroon kayong kausap lagi sa pagdadrive sa gabi at maaaliw kayo. Parang ganun na lang. Alamin nyo yung ruta kasi kapag hindi nyo alam yung ruta, kayo ay maliligaw at kayo ay mababansagang isa kang dayo. Okay? Tsaka syempre, hindi nakakatipid kapag naliligaw kayo, U-turn kayo ng U-turn, ikot kayo ng ikot, so medyo magastos ng konti. At syempre, malilate kayo sa inyong mga dates. Inyong para mga appointment during the night, may event, may night ride, ganyan.
malilate kayo, maaasar yung inyong mga nag-meet up paggabi. Yan ang ating mga night riding tips natin sa ating sa gabi nagbablog, sa gabi nagra-ride. Yeah, ako po Soned, at kapag nakarating na kayo sa ganitong parte ng video na to, paki-like lang, share lang, subscribe lang, at syempre ride safe, slow tayo, tandaan lang, chill lang drive, maintain the speed limit, at syempre huwag tayong tumututok ng masyado sa ating mga friendly neighborhoods na mga truck na mga ganyan. Overjump. Sila ay naka-brights. Nasisilaw na ako. Red pa na. Yapa pie, pizza pie. Solid here. Riding along the night ride. Yeah, another tip sa ating night ride or night drive. Syempre maging ano tayo, maging alerto, maging handa. Always anticipate sa mga mangyayari sa bawat galawan ng mga nasa kalsada. Di lang yung sa ating sarili, pati sa mga pasaway sa kalsada. Siyempre yung ating always advocate na magput-put kayo para medyo magising-gising ng konti yung mga kasama nyo sa kalsada, at hindi aantap-antap silang anga-anga o ahaha o kaya tulala. Mahirap yan. Medyo warning na rin kung sila ay tutulog-tulog talaga at isa silang dayo. Huwag naman masyadong pagalit o yung mga tipong friendly lang na mga pagbusina. At least alam nila nandiyan ka at sinisignalan mo sila na ikaw ay parating, ikaw ay naandyan, may presence ka, at ang busina ay ang pinaka number 1 na communication signal bukod sa ilaw or flashing of the lights na naandyan ka. Okay, yan isa pang mga night drive tips natin. Maging alerto, maging handa, malakas ang intuition natin, or yung minsan nagiging manghuhula tayo. Mapapansin nyo yung mga eng-eng na kalsada, kagaya nito. Mga nasa gitna ng kalsada, hanap damay po yan, mga ganyan. Ayos yan. Kaya medyo gigisingin natin ng konti. Let them pass through, or we will pass through. Huwag lang yung makikipag-unahan talaga. Okay? At susunod na naman ng ating tips. At syempre, susunod natin, bago kayo umalis, syempre, lalo-lalo na kapag kayo ay nagdadrive sa gabi, magpaalam. Kayo umalis na sa ganitong oras, ito ang posisyon ninyo. Sa susunod, ibibigay ulit ako ng posisyon. Sa susunod ulit, ganito. Ibig sabihin, yung location nyo, nandito, umalis na ako ng ganito, at magpaalam sa inyong mga loved ones. Mahirap yung medyo illegal na mga pagkakaalis-alis. Kasi kung hindi, just in case na magkaroon kayo ng aksidente, alam ng mga loved ones niyo, umalis siya, dito yung position niya, yun dito sa text niya o kaya messenger niya, then something in between, hindi pa siya dumarating, hindi pa siya umuwi, or hindi pa sila nakikita. Kaya bawal po ang mga illegal or hindi nagpapaalam ng mga ruta or mga trips. Yan, medyo may bad vibes po yan, at nagkakaroon ng mga matitinding aksidente o matitinding mga hindi naman minsan hindi matindi or mga sakuna na nangyayari. At least alam ng mga loved ones ninyo, kahit papano pinagdadasal kayo na safe ang journey ninyo, ang enjoyment ninyo sa pagdadrive, sa pagra-ride. Yeah. At I think yan ang yung sa akin na pinakahuli. Sana nagustuhan ninyo ang ating mga night ride tips ngayong gabi. At syempre hindi lang ito applicable sa mga kotse during night drive. Syempre sa mga motorsiklo, mga tricycle, kahit truck yan, ito ay applicable din. Mga simpleng pag-ahanda lang nito sa ating sarili at syempre sa ating mga sasakyan para handa at na-eliminate mo na yung mga
pwedeng masira o sa daan o kaya maligaw, or you're ready enough kung if ever na maplatan kayo or masiraan kayo, ito yung mga communication ways ninyo, or minsan yung mga paghahanda. Yeah? At isa pang isa pang tips na syempre kapag dadaan kayo sa mga toll gate, ngayon uso na ang mga RFID. Kailangan naka-top up yan, kailangan merong load yung mga RFID nyo, kasi mahirap na kapag gabi hindi naka-load, saan kayo tatakbo, di ba? Tapos tulog-tulog for sure ang mga nagbabantay ng toll gate. Hindi kayo makaka-pass through. Anong gagawin ninyo, di ba? Medyo maaabala kayo ng konti. Kung ayaw nyo maabala ng konti or talagang abala, pag handa kayo ng nakatop up ang mga RFID ninyo. Yan, applicable yan sa mga big bikes. Siyempre mga nakakadaan sa mga highway na may kailangan ay toll gate. Yan. Pero kung hindi naman, hindi nyo kailangan, lalo sa mga small displacement bikes, hindi nyo na kailangan siya naman maghanda ng RFID. Ako po si Soned, sa gabi nagpa-vlog at sa gabi nagra-ride at nagda-drive. Ride safe, slow. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at intindihin ng maigi ang ating pinaka-understandable YouTube channel na si Soned. Yeah, magandang gabi sa inyong lahat at ride safe, slow. Uy, ito ay progreso, natibag na. Alright. At isa pa, syempre kailangan handaan yung mga cellphone, lalong-lalo na kapag ito ay kailangan nyo para sa pagtawag at pag-on ng Waze tsaka o kaya ng Google Maps niyo. Pag mahina signal o kaya at least hindi kayo lobat. The Imus Rotonda, bumaba na ba ang ating gasolina? Hindi pa rin. Ako na naman si Soned at ito ang ating night ride tips. Ride safe, slow, yapapay, chapay. Medyo iwasan nyo yung mga truck. Ayan, tulad yan, mga ganyan. Iwasan nyo yan kung medyo kung ano ng mga blinking nila. Kasi kung hindi, mga nagiging abnormal yung mga utak na. Ayoko naman maging judgmental, pero magiging judgmental tayo lagi. Yung mga walang ilaw, yung mga pag-ewang-gewang, yung mabibilis, yan, maging judgmental po tayo. Hinihikahan ko kayo maging judgmental kasi ikaliligtas nyo yun. Ilalayo natin yung sarili natin sa mga ganyan mga kamote drivers, yan, lalo truck kasi delikado yan. Kaya pag mabilis, nyo siya. Pag mabagal, medyo diskartehan nyo na yung malayo kayo makakaiwas. Alright? Sana nakatulong ng konti o napag-alaman ko kayo ng konti, or for sure alam ko marami ng mga night ride tips natin. Yeah? At dito po nagtatapos ang ating, sana nagustuhan nyo ulit ang ating night ride tips. For Soned, kami nagpa-vlog, kami nag-ride. Kaya ko, kaya nyo rin.